For today's video, ang gagawin natin, Romos Power Bank. Yan. May nagdala sa shop natin ng power bank. May kasama na itong battery na 18650 battery, lithium ion. Ayan. Ang sabi ni Sir, wala lang siyang pang spot weld, tsaka pang connection. Kaya dinala niya yung power bank na to. Napapanood ni Sir yung mga ginagawa nating video, tutorial yan sa mga repair sa Facebook account natin. At ito, makikita nyo yung battery na to. Ang tawag dito yung mga refurbished battery na bibili yan sa mga online. Yung battery na to, minsan galing yan sa mga e-bike battery o kaya sa laptop battery. Yan sa mga drill, sa mga power tools. Pwede pa yan, kukuha lang kayo dyan ng mga buong battery, may volts pa. Tapos syempre padadaanin nyo sa capacity. Yan, may tinatawag na capacity tester, yung dito kala. Yan, pwede kayong i-check yan, yun ang pangkukuha nyo ng capacity para makuha nyo yung capacity ng battery. O kaya naman sa mga online, merong mga brand new battery na 8650 lithium ion battery. Mas maganda kung gagamitin nyo yung high capacity. Yan, para mas matagal siyang malobat. Ito ang gagawin natin, ikakamada natin yung battery para ma-set up natin ng 1S8P. Tapos spot weld tayo sa negative side nung 18650 tsaka sa positive side naman nung battery. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, nag-spot weld tayo sa negative, tapos spot weld ulit tayo dito sa may negative. Kung may mga power bank kayo na mga mabilis malobat yan, tapos makikita nyo yan, yung mga cover umaangat, nagbo-bloated, nagka-crack. Kasi ang battery niyan ay lithium polymer. Kaya pag naiwanan nyo na naka-charge yung mga power bank nyo, ayan, mapapansin nyo, ang bilis na malobat. Tapos umaangat yung case, yan, nagbo-bloated. Palitan nyo ng battery na 18650 battery, lithium ion, kasi same voltage sila. Huwag nyo muna itatapon yan. Kasi malaking bagay ito. Kaysa dun sa bumili kayo ng mga bago online na mga medyo mura yan, tapos hindi nakaka-full charge ng cellphone. Ito kung i-repack nyo yung battery, magpapalit kayo ng 18650 battery, sigurado ano to, true rated na battery gagamitin nyo, sigurado mas matagal nyo magagamit. Yan, kasi sa 18650 hindi siya nagbo-bloated. Kasi meron naman tong charging module yan, magka-cut off naman yan pag full charge siya. Hinangin natin yung positive, ito, yung sa ibabaw, sa ilalim na yan, positive yan. Tapos dito sa kabila, positive din yan. Gamit tayo ng jumper wire para mag-connect yung positive sa positive at negative sa negative, dahil dalawang set yung ginawa natin na 1S4P. Yan, kasi halos pinagkasya natin yung battery dito sa power bank para yung space magamit natin, tsaka yung capacity ng battery talagang makuha natin. Yan, itatap na natin itong negative nung pinaka-charging module ng power bank. Makikita nyo naman na kulay itim yan. Pagka color black, alam naman natin yan na negative yan. Pagka naman red, yan, positive yan. Kung parehas naman ng kulay yung wire yan, makikita nyo dun sa mismong board, may nakasulat yan na B negative, B positive. Kaya hindi kayo malilito kung ano yung nakalagay doon. Kung B negative, syempre sa B negative nyo itatap sa negative side ng battery. Kung B positive, sa positive side naman ng battery, doon nyo naman siya itatap. At yan, hinang tayo. Ang gamit natin na panghinang dito sa mga 18650, 60 watts, tapos gamit natin na LED, Ichiban na brand yan. Kung wala kayong spot weld, pwede rin yan, hinangin na lang. Ang gamitin nyo 60 watts, tapos ang gamitin nyo na LED, Ichiban yan. Huwag nyo lang masyadong ipagtagalin kung hihinangin nyo kasi mag-iinit yung battery. Kaya nakita nyo, kinarge natin, nag-power on na siya. Okay na yung power bank na nila ni Sir sa shop. At isasarado na natin to. Yan, kung may mga power bank kayo na ganito, mabilis malobat, bloated, yan, huwag nyo muna itapon. Makapakinabangan pa yan.